Ako si Daniel, di nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Medyo tanghali na pala kami nagising at pagkagising ko, nag-ayos lang ako at bumili ako ng dog food di Dior. Buti na nga lang din dito at hindi ganun kalayuan ang bilihan ng dog food dito sa Bataan. Halos kukunti lang din kasi yung dala ko dog food di Dior, kaya bumili na lang din ako. Halos nasa 10 minutes lang kasi papunta dito. Pagkagising pala namin ng jowa ko, halos kami lang din yung tira sa bahay at umuwi na rin ng Manila yung mga kasama namin. Umalis na lang pala kami muna ng jowa ko at pumunta kami dito sa jowa ng kapatid niya. Pag umuwi din kasi kami dito sa Bataan, pumupunta rin kami kasi dito. Andito din pala yung kapatid ng jowa niya at pagkadating-dating namin, naglabas ng mga pagkain. Dumating din pala yung nanay ng kapatid ng jowa ko. Pag pumupunta din kasi kami dito, binibigyan niya kami ng mga product at bumili na daw kami. Nakasanayan na rin kasi niya, pag pumupunta kami dito, inaalok niya kami at kumukuha din naman kami kahit papaano at ginagamit din namin pang araw-araw. Uwi na rin kasi kami sa bahay at nakita ko to nagtitinda ng balot kaya binilang ko ang jowa ko at paborito niya to. Halos bihira lang din kasi kami nakakabili ng ganito sa Laguna kasi bihira lang nagtitinda dito sa amin. Kaya pagkadating-dating din namin sa bahay, kinain ng jowa ko yung balot at mas masarap daw ito pag mainit. Lumabas lang din pala kami ng jowa ko at namasyal kami dito sa may plaza. Tumawag kasi yung kaibigan niya na dito daw kami magkikita. Halos wala rin naman kaming ginagawa dito sa bahay kaya sabi ko sa jowa ko, lumabas muna kami at para makapamasyal kami dito. Taon-taon talaga inaayusan itong plaza kaya napakaganda at napakaliwanag. Madalas din kasi kami tumatambay dito at halos lahat ng tao na taga Bataan dito tumatambay. Buti na nga lang din at kahit tapos na ang Christmas, napakaliwanag pa rin dito at sinisindihan pa rin nila yung mga pailaw. Halos taon-taon din naman talaga inaayusan nila to at kaya napakaganda. Kaya talagang hindi mawari sa dami ng tao dito tuwing gabi. Nakaka-relax din kasi tumambay dito at malakas ang simoy ng hangin. Karamihan din pala ng mga pumapasyal dito ay mga magulang at may mga kasamang bata. Pag umuwi din kasi kami dito talaga kami nagtatagpo-tagpo at dito kami nagkukwentuhan. Nagkayayaan din pala kami ng kaibigan ng jowa ko. Ipapasyal daw kami ng kaibigan ng jowa ko dito sa night market. Every Christmas daw kasi nagtatayo dito ng night market. Kaya first time ko lang din pumunta dito at makita. Nakakatuwa lang din dito at kumpleto sa mga rides. Halos katatapos lang din pala sumakay ng kapatid ng jowa niya dito sa mga rides. Nagulat nga lang kami at hindi namin alam na nandito rin pala sila. Last day na rin kasi daw nila dito sa mga anak nila kaya kailangan nilang maipasyal kahit pa paano. Halos mga tao na din kasi ngayon balikan na rin sa trabaho. Kaya hanggat may oras sila na makabanding ang pamilya nila, gagawin na nila. Sabi pala ng jowa ko kung gusto ko daw sumakay dito. Takot din ako sumakay sa mga ganyan at mahiluhin ako. Nung kasi mga dati, nagpunta kami sa Enchanted at sumakay kami sa ganito, halos nagsuka-suka ako at nahilo ako. Kaya simula noon, hindi na ako sumakay sa mga rides at talagang nadala na ako. Nakakatuwa lang din talaga na halos mga bata, mga naglalaro dito at mga enjoy na enjoy. Meron din pala nito na mapaputok mo yung bola at meron kang premyo. Halos din talaga sa probinsya namin dati, napakaraming ganito. Halos nakikita ko pala yung ganitong sakayan, parang nahihilo na ako kahit hindi pa ako nakasakay. Kaya sabi ko sa jowa ko, kahit pilitin niya ako sumakay dito, hindi ako sasakay. Hindi na rin pala kami nagtagat, tumaan na rin pala kami dito sa may damitan. Nagaya din pala yung jowa ko na magkape daw kami bago umuwi. Namili na lang din pala yung jowa ko at nag-order na siya. Nakakatuwa lang din talaga na kahit probinsya tong Bataan, marami pang ganitong bukas sa coffee shop sa gabi. Sabi ko nga pala sa jowa ko, bakit hindi niya ako dinadala dito kung matagal na pala to. Halos kakaayos lang daw talaga itong pwesto na to at hindi pa ganun katagal. At daw kasi hindi pa ganito kaganda to at ka-aesthetic. Nakaka-relax naman dito sa loob at napakalamig ng aircon. Halos hindi na rin ganun garami ang tao at gawa ng gabi na. Nakakatuwa lang din dito at kahit pa paano hindi ganun garaming tao. Nung pumunta pala kami, halos hindi na rin kami nagtagal at pasarado na sila. Hanggang 10 lang pala sila ng gabi. Isa din pala sa mga gusto kong puntahang coffee shop yung mga ganito kaliwanag at napakagagandang ilaw. Halos nare-relax din talaga ako pag ganito kalinis. Buti na nga lang din at ganun katahimik. Kadalasan din kasi pinupuntahan namin ang jowa ko na kape yan, sobrang iingay. Kaya madalas talaga pag lumalabas kami at nagkakape pag ganun kaingay, hindi kami nagtatagal. Buti na nga lang to kaibigan ng jowa ko at kahit sa muyakagin ay sumasama. Asting kasi siya tinatawagan ng jowa ko para may kasama kami pag lumalabas. Maaga pa ding umuwi at nagkayakaga kami ng jowa ko. Pili pala dito sa 7-Eleven ng jowa ko ng San Mig na maiinom daw namin. Dinaanan din pala namin yung iba niyang kaibigan. Alasan din talaga pag umaalis kami, sila lang din yung kasama namin. Mga kababata rin kasi sila ng jowa ko. Hindi na nga halos dinamihan ng jowa ko ang pagbili ng maiinom at hindi daw iinom yung isang kasama namin. Madalas din talaga pag umuwi kami dito sa Bataan, pumupunta kami dito sa gabi. Ito palang isang kaibigan ng jowa ko, halos minsan din namin nakakasama. Buti na nga lang din at kumpleto kami at masaya. Masarap din kasi mag-iinom pag nasa tabing dagat ka. Yan guys, thank you sa panonood. Bye-bye!